Nilapit ni Jill ang mukha nito sa tenga ni Lexie at binulungan nito kay Lexie ang wedding vow noon sa kanya ni David na parehas sa wedding vow din sa kanya noon. Halos maiyak si Jill habang sinasambit ang nasabing vow kay Lexie. Hinarap ni Jill sa mukha si Lexie sabay tanong kung di pa daw ba sapat iyon na ebidensya. Ayon pa kay Jill na hanggang ngayon daw ay hindi siya tinitigilan ni David. Para daw siyang obsessed at desperado na gusto siyang sirain. Nang makuha ni Jill ang isang lumang larawan, ay sinabi niya nga kay Lexie na hindi daw sinungaling itong si Jill. Ina lang daw siya na pinoprotektahan ng anak at hindi daw papayag si Jill na mananalo si David sa panloloko niya. Iniabot ni Jill kay Lexie ang isang lumang larawan. Pagkakuha ni Lexie sa larawan, ay sinabihan siya ni Jill na si David daw ang kumuha ng larawan niyang iyon. Naalala naman ni Lexie kung bakit siya kinuhanan ng larawan kanina ni Jill. Napon niya ni Lexie ang larawan ni Jill, sabay sabing, "It's nothing but a coincidence." At walang ibang, definitely evidence. Akma ng paalis si Lexie ngunit pahabol na sambit ni Jill sa kanya na talaga daw hindi makikita ni Lexie dahil nakapikit ang kanyang mga mata. Napatigil naman itong si Lexie sa paglalakad. Ayon pa nga kay Jill na lahat daw ng nangyayari. Yun daw yung pagbalik nila Lexie sa Baguio, malaking bahay at pagyayabang ni David ay sorry daw pero lahat yon ay para kay Jill. Dahil gusto daw niyang ipamukha kay Jill kung ano ang sinayang niya. Saad pa ni Jill na yun daw damit na suot niya, yung perfume na ginagamit daw din ni Lexie ay taste lahat ni David yon. Taste test, taste me, pagwawakas pa nito. Samantala, dadalawin naman sana ni David si Lexie sa gym. Hawak-hawak ang isang bouquet ng bulaklak. Ngunit nang tanungin ni David sa guard kung naroon daw ba si Lexie, ay ayon nga dito na hindi daw ito nagpunta doon. Mukhang ayaw maniwala itong si David at sinilip pa nga nito si Lexie sa loob kung talagang wala siya. Dali-daling tinawagan ni David si Yaya Maggie at tinanong kung nakauwi na daw ba si Lexie. Sagot naman ni Yaya Maggie kay David na wala pa daw ito at ang akala din daw niya ay nasa gym pa ito. Dagdag pa ni Yaya Maggie na doon lang naman daw nagpupunta si Lexie kung ganoong araw at oras at wala din naman daw itong pasok. Saad naman ni David na sosorpresahin nga daw sana niya si Lexie, ngunit wala naman siya doon. Tawag din daw ng tawag itong si David, ngunit hindi naman daw sumasagot itong si Lexie. Sagot naman ni Yaya Maggie kay David na baka daw nasa kila Natalia. Subukan daw niyang tumawag doon. Ngunit sabi nga nitong si David na si Yaya Maggie na lang daw ang magtatanong kung nasaan si Lexie at ipaalam na lang niya ito kay David. Pinaalalahanan pa ni David si Yaya Maggie na wag daw niyang sabihin kay Lexie na pinapatanong ito ni David. Sa bahay naman ni Jill ay naroon pa rin si Lexie. Akma na ngang muling aalis ito, ngunit pinigil muli siya ni Jill at sinabihan na wag daw sayangin ni Lexie ang buhay niya at kailangan niyang takasan si David. Sagot naman ni Lexie kay Jill na what makes you think na tatakasan ko lahat ng to? Dagdag pang sabi ni Lexie, marami daw nagiging problema ang mag-asawa. Yung iba nga daw mas malala pa kaysa sa problema nila ni David. Ayon pa kay Lexie na hindi daw siya uto-uto at lahat daw ng sinabi ni Jill ay baseless. Opinion lang lahat daw ni Jill yun. Hinila ni Jill si Lexie at kinuha nito ang isang USB mula sa drawer at pilit na binibigay kay Lexie. Ngunit natabig nito at nahulog sa sahig. Giit naman ni Jill na naandoon daw lahat ng gustong malaman ni Lexie. Panoorin daw ni Lexie ay pagkatapos itapon na ito dahil wala na daw pakialam si Jill doon. Dagdag pang sabi nito na alam daw ni Jill na gustong gawin ni Lexie kung ano ang tama at makikinig daw si Lexie sa kanya. Saad pa nito na wag daw sayangin ni Lexie ang 15 taon ng buhay niya tulad ng ginawa ni Jill at tulad ng nangyari sa kanya. Mangiyak-iyak pang sabi ni Jill kay Lexie na wag din daw niyang hayaang mangyari sa anak niya ang tulad ng nangyari kay Gio. Dahil lang kay David, kung pwede lang daw ibalik ni Jill ang lahat, ay matagal na niyang nilayo si Gio kay David.
Pero, nagkamali daw si Jill at kailangan daw niyang buuin ang anak niya mag-isa. Hindi naman napigilan ni Lexi ang umiyak sa harap ni Jill habang sinambit ang mga katagang ito ni Jill. Biglang nag-ring ang telepono ni Jill at pinakita nga nito kay Lexi kung sino itong tumatawag. Nakita nga ni Lexi na si David ang tumatawag kay Jill. Sabi ni Jill kay Lexi na kahit saan daw magpunta ang mag-inang Jill at Gio ay hindi sila titigilan ni David. Binulot ni Lexi ang nalaglag na USB at tuluyan nang nilisan ang bahay ni Jill. Habang nagmamaneho ay umiiyak nga itong si Lexi dahil sa mga nalaman mula kay Jill. Patuloy namang tumatawag itong si David kay Lexi, ngunit tila ba walang naririnig itong si Lexi na patuloy ang pag-iyak. Makikita naman ang pagkabagot sa mukha ni David. Samantala, sa hospital ay masayang ibinalita ni Doc Sandy kay Carol na 3.5 months na siyang buntis. Masaya daw si Jill para sa kaibigan. Nagkamustahan ang mga magkakaibigan at makikita sa mga mata nila ang saya. Habang nag-uusap sina Carol, Jill at Doc Sandy ay nag-message nga itong si Gio kay Jill na lalabas daw siya saglit at bibili lang siya ng charger. Tinawagan naman ito ni Jill at sinabihan na mag-ingat ang anak. Sa pag-alis ni Gio at pabalik na sana siya sa bahay nila nang makasalubong at makita siya ni David. Pagkakita sa ama ay agad na tumakbo si Gio, ngunit naabutan din siya ni David. Pilit na hinihila ni David ang anak papunta sa kanyang sasakyan at tinatanong kung nasaan daw ang ina niyang si Jill. Nagpupumiglas naman itong si Gio, sabay sabi sa ama na bitawan na siya. Nang saktong dumating naman itong si Jill at mabilis na kinuhang anak kay David. Naging mainit ang mga tagpo dahil sa pagpupumilit ni David na kausapin si Jill. Nagwala si David at pilit na kinukuha ang anak, ngunit wala itong nagawa dahil pinigil at hinawakan siya ng mga gwardya. Sinagawa naman ni Jill si David na lumayo na siya dahil kung hindi ipapapulis siya nito. Kinuhana naman ni Doc Sandy ng video ang nangyari at ginamit niya nga yung naalibay para tumigil na siya at ayon nga kay Doc Sandy na kung di pa daw siya titigil ay ipapakita niya kay Lexi ang video.